Okay, good evening, good afternoon, and good morning. Saan man tayo sulok ng ating mundo. Ang iba-vlog ko ngayon, yung patungkol ito sa pag-organize natin ng guerrilla force. Sa guerrilla force kasi kailangan natin ma-organize tayo dahil ang Chinese, kung naobserbahan ninyo, halos bawat strategic location ng ating bansa o ating lugar ay marami ng mga Chinese business, napapaikutan na tayo, lalo na mga military camp, halos mayroon na. So ang hindi natin alam, kung mayroon na silang 1,000,000 dito sa loob ng Pilipinas, at hindi rin natin alam, baka nandito na rin yung mga armas nila. So kung nandito na yung mga armas nila, isang hudyat lang nila, alam na nila kung saan sila tutungo. So unang, siyempre normally, ang ipaparalyze nila, una ang military establishment, military camps. Second, yung ekonomiya natin, yung sentro ng ekonomiya natin. Ano ba sentro ng ekonomiya natin? Siyempre, normally, ang Metro Manila. So, saan sa Metro Manila? Siyempre, yung Manila, Ayala, BGC, Quezon City. So, yun ang unang babag sa kanila. Kasi yung Quezon City, dalawang major camp doon yung Camp Aguinaldo at saka yung Camp Crame. So, matuloy man o hindi ngayong taon o susunod na taon, pero nakakasigurado na ako, dinadahan-dahan na tayong paikutan. So dapat nakaready na tayo. Kung ang gobyerno hindi pa sila nakaready dahil busy sila sa politika, busy sila paano kumita ng pera, busy sila kung paano magnakaw, yun ang priority nila Bakit ganun ang NSIC nila? Kasi darating na naman ang coming elections sa 2025, May, So doon na sila nakapokus ngayon. Ano ipinapokus na? Yung local at saka yung Senate, Yun ang focus nila ngayon. Dahil para sa sunod na eleksyon, doon na naman sila nakapokus sa 2028. So wala nang ginawa tayo kung hindi nakapokus sa eleksyon. Kaya nga sabi namin ni Commander Dado, sana magbago ang panahon. Dahil una naming lilitisin ang korap at saka ang pumilik. Dalawa yung problema Stop muna yung korte. Tahimik muna sila. Gagawa tayo ng sariling korte ayon sa taong bayan. Aayusin lang natin ang ating bansang Pilipinas. Tapos, alam ko ang mga iba dito sa ating kababayan, nababaliw na kami ni Commander Dado. Pero hindi nyo alam, marami nang tumatawag sa amin, nagtatanong, paano namin depensa ng aming lugar kung sakaling pumasok na ang China. So yun ang aming ini-discuss ngayon. Kasi pag nagkagera na, pagka nagkagera na ang bansang Pilipinas, siyempre ang normally, ang lahat ng Pilipino nakapokus paano depensahan. So doon kami nakapokus. So doon kami nakapokus. Kung makikinig sa amin ang sambayan ng Pilipino, ang gobyerno, unstable na yan sila. Unstable na yan dahil sa problema. Sabi nga nila, baka tumakas sa pumunta ng ibang bansa. Dahil ang armed forces, una nilang i-paralyze yung armed forces natin. 150,000 lang yan. 1,000,000 yung kalaban na nila. Tapos 1,000,000 reservists na hindi pa natitrain. So, kung talagang naka-prepared ang ating gobyerno sa ganong sitwasyon, yung reservists natin naka-training na,
at may pundo nang ina-allocate sa kanila sa reservist para magkaroon ng training. Hindi nilang ginagawa ang reservist dahil okay, so much for that. Baka makalimutan at yung mga nakikinig, ang purpose ko nga pala, mamaya ko itutuloy, ito muna ipopokus natin. I-discuss mo mamaya. Yung cellphone number, ang dami kasi tumatawag sa akin. Nahihirapan na ako. So, dapat dito kayo tatawag sa mga commanders ko. Ito yung mga number nila, no? So, yan yung mga commanders. Magmula yan sa okay, tingnan nyo. Magmula yan sa Northern Luzon. Northern Luzon, si Colonel Papa. Commander yun, Commander Luzon. Okay. So, yan. So, tingnan nyo na lang kung saan kayong area. Mayroong, yung una dyan is Northern Luzon. Susunod, yung Region 3. Region 3, Commander. Susunod dyan ay National Capital Region. Susunod dyan ay Southern Luzon na cellphone number. May nakalagay man yan, is Luzon. Susunod dyan yung Region 4A. Region 4A. Susunod dyan, Region 4B. Region 4B. Then, susunod dyan, sa Region 4B, ang Bisaya. Sa Bisaya, at the same time, Region 8 Commander, So, Region 8 Commander. Ang susunod dyan sa Region 8 Commander, yung Region 6, Region 6. Ang susunod na Region 6, Region 7, Commander. Susunod dyan, ang Region 6 ay Mindanao, Commander. So, Mindanao. So, yung mga ibang provinces dyan, may mga provinces dyan, provinces ng Aklan, Apayao, Palawan. So, tatlo yan na mga commander, So, ulitin ko para makita nyo yung Northern Luzon Command, si Colonel Papa. Ang Region 3, Major Lopez. Susunod sa Region 3, National Capital Region, Colonel Lopez. What I mean, Colonel Los Bañez, Colonel Los Bañez. Susunod kay Colonel Los Bañez, yung ECR, ang Southern Luzon, Colonel Satparan. Colonel Satparan. Susunod kay Colonel Satparan, yung Region 4A, Major Sabiron. Susunod kay Major Sabiron, Region 4B, Colonel Pipit. Then susunod kay Colonel Pipit, ang Bisaya na. Bisaya, and at the same time, Region 8 Commander, si Attorney Godis. Susunod kay Attorney Godis, si General Bandillon, Region 6 Commander. Region 7, Colonel Ayop, Region 7. Now, ang Mindanao, Colonel Cedinho. So, buong Mindanao yun. Sa kanya na lang kayo tatawag. Okay? Mayroong additional dyan, ang Aklan, si Commander Lar ng Aklan. Okay? Ang susunod dyan ay Apayao, si Colonel Bayong. Then, ang susunod dyan, Palawan. Additional yan, si Kaumar. Kaumar. Commander Omar. So, yan yung mga cellphone number nila.
So, ganito ang instruction namin ni Commander Dado. Ano? So, kung tinatawagan nyo ang mga numbers at hindi sumasagot, babalik kayo sa akin. Ano? Babalik kayo sa akin. Bakit yung cellphone number ko memorize nyo? Pero yung cellphone number nila hindi nyo memorize. Okay. My cellphone number, wala dyan 0956 18 72 065. Ano? My cellphone number 0956 18 72 065. Huwag nyo yung number kong kabisaduhin nyo yung area ninyo. Yan, sa buong Pilipinas na yan Kung saan kayong lugar, saan kayong province. Okay, ganito. Pupokus ko lang muna para makuha nyo talaga number, ano? Ha? So, palagay ko, kuha ninyo. Pero, sige pa rin, ilagay natin. Okay, habang ako nagsasalita, kopyahin nyo kung anong lugar kayo. Okay. Ganito, kasi may mga ina-encounter akong problema. May tinatawagan silang commander. May sumasagot na hindi nila alam. Mayroon sumasagot na relax ka lang. May sumasagot na sige, ganito, tawagan mo. Para, yung mga ganito, pagka alam nyo na talagang hindi sila interesado, ang ibig sabihin niyan, wala sila, sa puso nila ang makabayan. Ano? Wala sa kanilang puso ang makabayan. Nag-aantay yata ng budget. So, sa ngayon kasi, wala tayong budget. Mga kwan lang ito, nanggagaling sa ating puso para pagmamahal sa bayan. Ano? Dahil ang ating gobyerno, hindi sila makapagpatawag sa mga reservists na 1 million dahil wala silang isisweldo. Ano? Wala silang isisweldo. Yung 150,000 lang na sundalo, hirap pa ang ating gobyerno. How much more yung 1 million na reservist natin? Hindi nila mapatawag dahil walang pondo. Okay. Dito sa ating organization, hindi natin kailangan ng pondo. Magsarili lang muna tayo. Time will come, magkakaroon tayo ng pondo. It's either from the government or our Pilipino na may kusang palo na bibigyan tayo ng suporta para lang may pagtanggol ang ating bayan. Ano? So, ganun lang muna kasi organization lang muna naman tayo Mas magandang organize tayo para pag click, nagliparan na ang mga missile dyan, pag utos na namin, ready kayo dyan, alert kayo dyan, connect kayo sa amin. Okay. Putol lahat ang communication except the military. Ano? Putol lahat ang communication. Wala yung mga cellphone. Sinira na nila ng kalaban. Okay. So, understood na tayo na organized na tayo sa barangay. Dahil tuturuan naman kayo, kung wala pang budget, magtuturo lang kami by way of communication or by way of online lecture tayo and preparation. So, yun lang muna natin. Ngayon, kung wala pang pundo, pag may pundo na tayo, saka tayo mag-iikot. Okay, siguro nakuha nyo na number, ano? Paulitin na naman natin pag nagtandem kami ni Commander Dado sa vlog, ano? So, yun. Sana nagkaintindihan tayo. Kung ang tinawagan nyo ay naramdaman ninyo na hindi kayo pinapansin dahil wala pa sa puso nila, na hindi pa sila ganon na natatat sa damdamin. Kanina nga may mga pumunta sa akin na nagboboluntaryo sila. Okay? So saka namin i-discuss yung tungkol doon sa training at saka paghahanda. Una natin paghahandaan. For example, mabuti na nga lang yung isang si commander ng Aklan, na masel sa akin. Naturuan niya ako. Or naka-ready naman ako pero hindi naka-mindset sa akin na ituro ko sa mga
kasama natin. Okay, ganito. Ang nasa isip ko lang kasi pagturo sa mga previous na nililecture ko sa inyo ay yung mga nasa bundok, kasi ang nasa isip ko, tatago natin sa bundok. Paano kung nasa syudad kayo at hindi kayo, malayo naman kayo sa economic zone at saka sa military base? So ang sinabi niya, siya, nakaprepared na siya. Ito lang, nung napag-usapan namin, nakaprepared na siya. Dito, na taga-Antipolo rin siya sa isang subdivision. So, may mga maluwang siyang lupa at saka mayroon siyang tinatawag na tower, yung sa rooftop na, sa rooftop. Mayroong mga siya doon, mga sako at saka mga taniman. Yung kamuti niya, kung napapanood niyo yung kamuti, itutusok niya lang, ready niya doon. May mga ready na siyang lupa sa taas ng kanyang rooftop. Tapos, itatanim niya lang yung kamuti. So, pag after how many months, 3 months yata sinasabi niya, namunga yun, huhugutin niya, papalitan niya uli ng panibagong tusok. Ngayon, kasi pag umiikot dyan, hindi na magiging fertile yung lupa. So, ang gagawin natin, yung mga dahon, iipunin nyo yan, tulad ng ginagawa ko dyan sa taas. Iniipon ko yung mga dahon. Lahat ng dahon, iniipon ko yun para yun ang magiging fertilizer niya uli. Kasi pag gamit mo ng lupa, nawala na yung fertilizer niya, organic fertilizer. So, dapat, ang mga dahon, iniipon natin para yun rin ang recycle natin para gawing fertilizer. So, ganon. So, yun ang paghahandaan natin kung nasa syudad tayo. Ano ang magandang marami itanim? Yung tumatagal. Kalabasa. May baging yan eh. Kamote. Yung sayote. Matagalan yan eh. Upo. Matagalan na lamunga yan. So, yun ang prepared natin ng mga gulay. Gulay at saka, paano kung wala ng bigas? Diba? Wala ka na mabili. So, gulay ka na lang. Gulay to gulay na lang tayo. Hindi mo kaya yun. Hindi mo kaya yun. Pakamatay ka na lang. Kasi wala nga mabili. Wala nang mabiling bigas eh. So, mag-survival ka talaga. So, yun ang pwedeng pang-survival, yung kamote, kalabasa, upo, ano pa mang mga baging dyan na pwede mong pagkunan ng mga dahon. So, yun ang survival na tinuro. Pero ako, sa rooftop ko, nakaready na lahat yan. Marami na akong lupa sa taas na pagtataniman ko. Sabi niya, instead na bulaklak, sir, ang itanim mo, ang itatanim na natin ay mga mapapakinabangan natin. So, okay yun. Okay. Maganda yun. So, yun yung initial na paghahanda natin kung ikaw ay nasa syudad. So, kung yung sa security naman, self-defense, na-discuss na namin ni Commander Dado yun, pero uulitin namin, So, yun lang muna ang i-disseminate ko kung sino yung mga hindi pa kumikilos na mga commander. Kung ikaw ay nagbo-volunteer, sasabihin mo lang sa kanya, sir, kung wala naman nakapwesto dito sa lugar ko, ako na mag-a-acting dito sa lugar ko. Kasi mayroon sa puso mo ang makabayan. Kung mayroon ka sa puso makabayan at tumawag ka sa taas mo at hindi kumikilos, ituloy mo lang yan. Then, pag-organize ka at itinawag mo sa taas, wala pa rin, tawagan nyo ako para maghanap tayo ng mag-a-assume dyan sa mga gusto natin mangyari. Dahil ang purpose lang natin, we are ready for any untoward na mangyayari sa ating bansa. Wala mo na tayo politika. Magulo yung politika. Inubos lang oras natin sa politika. Yung sistema, magpapalit. Ganun pa rin ang sistema. Wala pa rin pagbabago ang korupsyon. Kasi ang numero kalaban natin, korupsyon. At saka Comelec. Wala nang matino na nananalo sa Comelec. Biruin mo, magpapile ka ng isa, yung party list. You need more 25 million para masali ka sa Comelec. And you need another 25 million para siguradong manalo ka. Ganun lang yon. 50 million ang kailangan mo.
So ngayon pa lang, magnanakaw na yung mga kwan. Halimbawa, yung isang party list, mayroon na siya, nakakalap siya ng 50 million, pinaghiram niya, may tiwala, tiwala. Nakahiram siya 50 million. So yung 50 million, nanakawin niya yun para ibabayad niya doon. So wala mo ng project, magbabayad mo na ang kanyang plano. So ganun ang nangyayari. Sa Comelec pa lang, nasimula na ang korupsyon. Kaya yung mga politician na walang prinsipyo, walang advokasya, magnanakaw talaga yun. Kasi ang nasa isip, manalo uli. So ganun ang ating mga politician. Iilan lang. Kayo na magbigay ng average kung iilan ang politician na makatotohanan, makabansa, makabayan, makapanginoon. Iilan lang yan. So nandito kami ni Commander Dado, lumilitaw, nagsasalita sa harap ninyo na sana mabago natin ang sistema. Sabi ng iba, hindi kaya kasi nung papanahon pa ni Jesucristo may korupsyon. Kung hindi natin gagawin ngayon, kailan? Kailan natin simulan? Yun yung tanong ko dyan. Ngayon, dahil nga magulang politika, tayo, mga Pilipino na may advokasya, samantalahin natin. Baka panahon na ito na baguhin natin ang sistema ng ating gobyerno. Magkagera. Pagkatapos ng gera, dapat hindi natin muna ibalik sa normal na mga politician. Dapat ang mamumuno sa ating gobyerno ay makapuso, makabayan. At sino yun? Kung tayo ay magiging successful na guerrilla forces to fight the Chinese, kung sakali, dahil malaki naman na nai-contribute natin sa bansa, tayo ang magkokontrol sa bansa. Tayo ang magbabago ng bansa. Yun mga may advokasya. Kung manalo tayo Chinese. Ilang taong kaya ang gera ito? Buhay pa kaya kami? Pero alam ko mayroon pang rin lilitaw. Tingnan mo si General Bonifacio. Bigla siyang lumitaw. Ilang taon. Anong natapos niya lang? Hindi siya nakatapos yata, hindi siya yata nakatungtong ng high school. Pero naging general siya dahil sa kanyang pusong makabayan. So dito sa guerrilla nito, hindi natin kailangan ang edukasyon. Ang kailangan natin dito ay makabayan at alam ang ginagawa. Yun ang kailangan natin dito. Hindi natin kailangan kung anong ranggo mo nung nasa MUP ka, nag-retired ka, hindi yan ang pinag-uusapan. Kung ikaw ay doctorate, ikaw ay masteral, hindi yan ang pinag-uusapan. Doon siguro sa top level, kailangan natin din yun, top level. Pero yung provincial down, ang kailangan natin, makapuso, makabayan. Yun ang kailangan natin. At alam rin yung ginagawa kung paano humawak ng tao. Ganun ang kailangan natin, mga kababayang Pilipino. Sana maunawaan nyo kami. Sabihin nyo na lang kaming baliw, pero at least may ginagawa kami para sa ating bayan. Kung yung mga iba na hindi kumikilos, maaaring magising sila. Katulad nito, na narinig ko na si General Kita, General Kilala, General Simoy. Kaya ko lang sila binabanggit. Yung iba hindi ko pa binabanggit dahil hindi pa sila nagpapakita. Baka ayaw pa nilang banggit yung pangalan nila. Ito, nagpapakita na sila para sa bayan. Okay. Ayaw. Si General Kita, mayroon silang grupo na Defenders of Justice. DOJ sila, Department of Justice. So kung ano man justice nun, bahala na si General Kita kung paano niya i-explain. Ang mga medyo nakilala nyo dito ay si dating Senador Honasan at si dating Secretary Bilica. Sila yung mga namumuno dito na grupo nila na gusto nila mawala ang mga tiwali sa gobyerno.
hindi ko naman under, kasi hindi ko alam kung sino kanilang pinuno dito. Pero si General Kita ang nagpaparamdam sa amin. Ito ay minista rin ito ni Commander Dado. Si General Kilala, kasama kami to sa 7th Division, General Joselito Kilala, na ang sinasabi niya, si Mayor Go, dahil nga sa politika, dahil nga sa pakitang gilas, naging sikat ngayon si Mayor Go. So pwede na siyang manalo ng senador. Di ba? Pinatikat natin eh. At saka magaling siya magsalita. Hindi ko malaman kung magaling rin siya magsinungaling. Totoo man o hindi, sumikat siya. Pero ang tanong, bakit nangyari yun? Mga yung sinasabing late registration. Paano ang Pilipino mukhang pera, kawatan? Hindi naman mangyayari yan kung walang mga Pilipinong kasabwat. So dapat hindi si Mayor Go ang inyong lilitisin. Mga ungas kayo. Hindi yan mangyayari kay Mayor Go kung walang kasabwat na Pilipino. Yung Pilipino ang imbestigahan nyo. At para makita nyo sino si Mayor Go, inimbestigahan nyo. Wala namang mga intelligence unit na nagsusupport doon. Ang dami nyo nagtatanong, ang dami nag-iimbestiga na mga senador, wala rin kayo nakukuha. Pinasikat nyo lang si Mayor Go. Ang dapat ginawa nyo muna, mga anong tawag ko sa inyo? Dapat ang ginawa nyo, pinatawag nyo yung mga concern. Una, NBI. Trabaho nila yun eh. NICA. Immigration. DILG. DOJ. Yun ang pinatawag nyo. Yun muna ang unang bistikain nyo. Huwag mo na si Go. Huwag kayo mag-focus kay Go. Ungas kayo. Galing nyo mag-imbestiga. Anong nangyari? Anong nangyari sa investigation nyo? May nangyari? Pinasikat nyo eh. Lalo, magkakandidato ng senador yun. Kumilik. Pero hindi siya kumilik eh. Kasi, may mga requirement ito bumasa sa kumilik. Sino yung mga nagbigay ng requirements, di ba? Yung sana pinatawag nyo. Kung may pugo siya, sa Banban, sino dapat niya ipatawag doon sa pugo? Di ba yung pagkor? Sigurado kang pagkor, kasabwat, ang daming pugo. Pagkor ang may kasalanan dyan. Now, kung ang pagkor, walang order sa presidente, hindi rin yung mangyayari. Di ba? Ibistikan yung pagkor. Pitpitin nyo yung bayag. Ay, babae yata yun eh. Pitpitin nyo. Para ituro nyo yung nag-utos sa kanya. Hindi lang naman sa panahon ni Pangulong Marcos yan. Baka sabihin nyo ng politika-politika. Kung saan nagsimula yan. Yung pugo. Parang panahon pa ni Jamie yata ito. So yun ang dapat yung imbestigahan yung pagkor kung ang pinag-uusapan pugo. Mga business. So yung yung immigration. DLG, DOJ. Kaya mali-mali yung patawag-patawag kayo. Wala naman nangyari. Patawag yung pagkor. Patawag nyo yung NBI. Patawag yung immigration. Doon kayo magsimula ang imbestiga. Bakit nakalusot si Mayor Go ganito? Inunan nyo yung Mayor Go. Hindi napaya lang kayo. Pinaglaruan lang kayo eh. Ni Mayor Go. Pinaglaruan lang kayo. Ano nangyari? Pinagtawanan lang kayo. Wala man nangyari sa investigasyon nyo eh.
Nagkwan lang, lumala. Ha? Ang daming mga businessman na ngayon na Chinese na paikutan na tayo. Ngayon, bago, litis sa akin, personal lang kausap, doon sa Aklan, sa Barangay Santa Maria, ano yun? Barangay Maragana? Ano ba yung barangay na yun? Madala ba yan? Bayan ng Madala? Ha? Panahon pa daw ng IBR yan eh. Yung tunnel na yan na ginagawa. Panahon pa ng IBR yan. Hanggang ngayon, hindi pa daw tapos. So, ang lalim na ng tunnel yan. Sana ang lusot kaya niyan. Ha? Buong island ng Negros. O what I mean, buong island ng Panay. Panay ang tawag ba doon? Panay Island. Tapos yung nakukuha noon, doon dinadala sa West Philippine Sea, yung lupa na nauukay. Magagandang lupa daw yung matitigas. Panahon pa ni, sabi, according to my source, panahon pa ni Fidel Ramos yan. Hanggang ngayon, hindi pa daw tapos. Ang operation lang, kadamihan, gabi. Ha? Mayroon daw 100 trucks na bago. Palit-palit ang barko. So, alam kaya ng kanya, concerned agency, hindi ko nabanggitin, marami agency ma-involved eh. Alam nyo na yun. Pero number one dyan, kung probinsya, yung provincial commander, yung governor, ang kasabwat yan. Normally, ikaw governor, mayroong mga ganun nangyayari, papayagan mo ba yon? Hindi ah. O, taka na, governor ka eh. Ikaw ari niya sa iyong probinsya eh. Ngayon, nangyayari, di siyempre meron lagay. Katulad yung sa Cavite. Ayun eh, bininta, legal talaga, bininta. Pero ang tanong doon, yung operation, pati nga Pilipino, hindi makapasok. Yung sa Hanjin, Philippine Authority, hindi makapasok. Mayroon bang ganun? Dapat pagbigay ng permit, nandoon na kagad sa permit nakalagay na anytime pwede inspeksyonin ang loob. Eh wala nakalagay. Eh ginamitan tayo ng kanilang karapatan. O paano ka makapasok? Philippine government, hindi makapasok. Yun sana ang tutukan nyo, mga senador, congressman. Yun ang tutukan nyo. Bakit ang Philippine government, Philippine authority, hindi makapasok? Yun ang dapat imbestigahan nyo. Doon kayo tumutok. Hindi nyo sa kay Mayor Go. Ang ganda pa naman ni Mayor Go. Nakakuha ng karisma. Ano? Pag lumaban ng mayor yun, ng senador, sigurado ako, panalo yun eh. Magandang karisma niya, talo pa yung dalawang magaganda nun. Wala, matatanda na yun. Yun sa mga, huwag na akong magpakit. Kaibigan ko yun eh. Nakalimutan ko yun, congressman siya, tinatawagan niya ako. Ngayon, senador na. Tinawagan niya ako noon, akala niya, mapaikot niya ako. Pero na-vlog mo na yun. Pangalan, nakalimutan ko. Pangalan, dalawa. Ang magaganda dyan sa Senado. Yun siya lang nakausap ko doon na. Okay. So, ganun sana tayo mga kasama. Yung ganun sana, ay puro propaganda lang naman yung ating mga banat eh. Ha? Okay. Diyan na kilala, siya nagsabi no na pinasikat nyo lang si Mayor Go. Diyan si Moy, matagal lang galit na galit dyan sa mga gano'n. Yan, yung may mga pusong makabayan. Sinyal kita, nagkasama kami yan. Siya ang brigade commander niya. Ako ay yung kanyang operation at saka A7. Temporary kasi wala may lagay sa operation. Pangsihin mo talaga ako. Ano? So much for that, ano? So natandaan ninyo, kung mga patulog-tulog yung mga tinatawagan nyo, kayo na magsimula.
Sabihin nyo lang, kung ayaw nyo, di ako na lang dito. Ako mag-organize. Ganun lang kasimple. Ayaw nyo, ako. Ganun lang. Kasi walang pilitan nito eh. Baka nagantay pa sila ng budget. Walang ang budget dito eh. Walang budget. Kaya nga volunteerism ito eh. Walang budget. Ngayon, kung makakuha tayo ng budget, di, salamat tayo. Ang importante dito, may pusong makabayan tayo. Iyon ang kailangan ko dito. Pusong makabayan. Ha? Yan ang kailangan namin ni Commander Dado. Ng pusong makabayan. Ano? So, yun lang muna. Kasi pinarating ko lang yun. Yun ang focus namin. Kung hindi man mangyari, at least natutok, nalaman nyo ang security, paano mag-depensa sa inyong lugar. Pangalawa, paano mag-survival kung sakali mangyari. Hindi natin alam, baka bukas, mag-declare, di ba? O at least alam nyo na pag nasa bayan kayo at ayong umalis at wala na kayong mabili, magtanim na kayo. Ha? Yung sinabi ko kanina, tanim kayo ng kamote sa sako. Napanood nyo naman sa vlogs yun. Yung kalabasa, sayote, matagal yan eh. Palit ang bunga yan eh. Ha? Yung sayote, habang tinatalbusan, dumadami ng dumadami. Pero padamihin mo muna, patalbusin mong para maraming sanga. No? Yung kamote, pero huwag nyo munang basta-basta talbusan yun kasi hindi na mumunga yun. Pagka palagi mong talbusan. Papaya. Ha? Papaya. Maliit na space yun. Yung saging kasi hindi pwede, malaki ang space yun. Kasi yung saging, pag malaki space mo, palit-palit lang yan. Pag marami na mga sanga, patayin yung sanga or ilipat. Dapat sa isang puno, dalawa lang sila na magkaiwalay. Hindi dapat marami para madaling mamunga. Tapos ilipat nyo kung gano'n. Kung dumadami ng mga sanga, ilipat nyo. Gano'n lang yun. Kaya nga ako, kahit na yung gano'ng kalaki lang yung silaki lang ng mga simpleng CR na lupa, may saging yan na kung bakanting ganun lute. Tingnan may harapan ko sa ilang square meter, nasa 2 square meter lang yata o 3. Ang daming puno. Ang daming puno akong tanim. Mayroong papaya, mayroong mangga, mayroong ano pa yun? Bayabas. So tama na yun. Iba maliliit na lang para mga simple crop na lang yun. Madaling anihin. So much for that. Gusto ko lang malaman nyo na ako ay graduate ng OPC. Kasi si General Macanas is graduate ng regular ng OCS. Si Commander Dado graduate ng PMA 83 as baron. Ano? So ako naman isang OPC na sa grupo namin may isang Baylor. Yun, bayani talaga yun. Far at my position. Bakit position mo, sir? May tama naman ako para makaligtas yung aking kasamaan. Dito mo na ipatak sa pisto ko. Di kasama na siya sumabog. Ano? At least naka-withdraw yung kanyang mga tauhan. So yun ang bayani. Pero nung kami mag-training as officer, napag-usapan namin yung bayani-bayani. Napag-usapan namin na dapat talaga lumaban tayo sa kalaban. So ito yung class namin. Gusto kong ipakita ko sa inyo ang class namin. OPC. Ayan, OPC 32-91. Oh. Yan yung class namin, OPC 32-91. So, kung magalit man yung mga classmate ko, bahala kayo. At least sinabi ko lang ang aking class. Hindi ko naman sinasama kayo kung ayaw nyo. Pero kung gusto nyo, pero sa grupo namin sa Guerrilla, 3 kami. Ay 4 pala. 4 na sa class namin, yung si Colonel Bayong, Colonel Ayop, Colonel Sidinho, and ako. Ano? Ako. Sa kwan ko naman, sa board of director ko, sir, I'm sorry sir, hindi pa ako nag-clearance kasi ito, ang amin dito is volunteerism lang para lang sa ating bansa. So, no violation on the constitution, on our law. Kasi kami, nag-organize lang kami based sa pangailangan ng ating bansa. Dahil ang bansa natin, hindi sila makapag-organize kasi wala silang pundo.
Kailangan nila ng Kongreso para leader sila. Para yung 3 million, 1 million na reservists nila, mabigyan ng pondo. Pero hindi nila kaya. Yung 150,000 nga na sundalo, hindi nila kaya punduhan. O mas more yung 1 million. Kaya kami, pag naka-organize kami ng more or less 20 million, eh malakas-lakas na kami. Ngayon, at talagang matindi ng gera, eh kailangan namin bulabugin ang Congress at saka Senado na kailangan kahit man lang alawan kami, mabigyan kami. Or better yet, kami na magpapatakbo ng gobyerno kung ayaw nilang kumilos. Eh gera eh. Gera. Kailangan ng pag-gera. Wala na talagang kailangan ang masunod dito ay majority, yung kumikilos sa ating bayan. Pero itong ginagawa namin, tulungan natin ang ating bayan dahil hirap ang ating bayan. Kunti lang ang income. Kasi sa totoo lang, maliit ang income natin sa ating bansa. Doon na sinasabi nyo na corruption, bahagi lang ng panyo na pinag-uusapan. Pero binabanata namin corruption. Pero sa totoo lang kasi, yung income natin based sa ating population, mahirap. Talaga hindi na kaya. Hirap na talaga. Biro mo, 115 million. Ang income natin ang liit. Tingnan mo ang Canada, ilan lang sila. Problema nila, tao doon. Kaya nag-acquire sila na gusto nila na manirahan doon. Kasi kulang sila ng tao sa Canada. May mga lugar na talagang binabayaran pa yung para dumami ang anak nila. Eh ayaw naman mga ibang foreigners na magkaanak na marami, ayaw nilang obligasyon. So ang Pilipino, wala silang pakialam sa obligasyon. Mas importante, nasarapan sila. Ganun ang Pilipino. Ang inisip nila, hindi yung obligasyon o hindi, nasarapan sila. Eh ang after ng sarap, responsibilidad, wala doon sila after doon sa responsibilidad. Hindi ko sinasabi lahat, ang majority na Pilipino, ang priority nila ay masarapan sila. Pero yung responsibilidad, hindi nila naisip yun. Basta importante, masarap. Diba? Gawa daw ng Panginoon yun, binigay ng Panginoon. Eh wala tayong magagawa. That is on our constitution. Kukontra ngayon yung simbahan. Diba? So, hindi na umobra yung family planning. So much for that. At least, naibigay ko na yung mga number. Eh, wala na siguro mangulit sa akin. Kasi hirap na rin ako magtawag. Kasi, imbis na iba na yung gagawin ko, hindi na lang. Kasi nakahawak na lang ako ng cellphone. Okay, thank you. And magandang gabi sa ating lahat.